sabi dito, if this be so, our God whom we serve is able to deliver us from the burning fiery furnace, and He will deliver us out of your hand. Ang sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego, mahal na hari, wala na kaming dapat ipaliwanag sa iyo dahil ang Diyos na pinupuri namin ay i-deliver kami. Ililigtas kami dyan sa fiery furnace na i-prepare mo. Yun po ang sabi ni Shadrach, Meshach, Abednego. Alam niyo po ba mga kapatid, may isang story. Ang title po ng story nito ay Desert Pit. Ang pangalan ng character ay si Pete. So, siya po ay isang traveler at nagta-travel po siya sa desert. So, sobrang init mga kapatid, naubusan na po siya ng tubig. So, kalayuan po, nakakita siya ng isang maliit na cabin. Pagpasok niya po sa cabin mga kapatid, nakakita siya ng isang well, tapos may pump. So, pag-pump niya mga kapatid, wala pong lumabas na tubig, kundi dust lang. Pagkatapos po nun, may napansin siyang isang can na nakabitay doon sa pump. And then sa loob ng pump, ng can, may isang letter po. Ang sabi doon sa letter, Dear Stranger, ang pump na ito ay gumagana at may nakatagong tubig, isang tapong tubig sa maliit na stone, white stone. Ang sabi po ng letter is specific. Ang water na yan, 1/4 ng water ilalagay mo sa pump at hayaan mong mabasa muna yung pump. And pagkatapos ay ibuhos mo na yung natitirang tubig at bilisan mo mag-pump. Yun po ang sabi sa letter. And ang advice pa doon, pero kapag babawasan mo yung tubig kahit konti, hindi na magkakasya yan pag ilagay mo sa pump. And then ang sabi pa po sa letter, this well has never run dry. So kung kayo po si Pete, mga kapatid, ano pong gagawin nyo? Nandun na po yung tubig, given na ang tubig. Magtitiwala pa po ba kayo sa letter na sinabi doon, huwag kang iinom kahit konti. Pag nilagay mo yung sapa, magbubuhos yun ng tubig. Ang sabi po doon. And in the last letter po, ang sabi doon, kapag nakainom ka na, mag-iwan ka ulit ng isang tabo. Wala pong ending yung story na yung mga kapatid. Tayo na po ang mag-e-ending doon, mga kapatid. So, sa buhay po natin, minsan nagiging peak po tayo. Nagbibigay po ng isang circumstances na nandun po tayo sa sitwasyon ni Pete. May isa na lang pong tabo ng tubig. Either iinumin po natin yun siya, or either ibubuhos po natin sa pump para makainom tayo at may makinabang pa na susunod sa atin. So, ang sabi po dito mga kapatid, this well has never run dry. Ang Panginoon po mga kapatid, sometimes ginatest niya po tayo sa ganung circumstances. Lagi ng paalala, I am the well that has never run dry, for I am the living water. Ganun po yung paalala ng Panginoon sa ating mga kapatid. Ang sabi po ni Ellen G. White, sa mga hamon sa ating buhay, ilagak ninyo ang buong pagtitiwala sa Panginoon at siya ay magiging tandungan sa oras ng kagipitan. Huwag madismaya sa lahat ng oras. Magtiwala sa Diyos at siya ang iyong magiging kaagapay. Ayon sa Kawikaan 3 verse 5, magtiwala ka sa Panginoon ng buong mong puso at huwag kang manalig sa iyong sariling kaunawaan. Alam niyo po ba mga kapatid na ang pananalig sa Panginoon ay hindi nabubuo sa isang araw lamang. Hindi nabubuo sa isang pagsubok lamang. Ang tiwala po natin sa Panginoon ay nabubuo araw-araw sa kahirap ng naranasan natin mga kapatid. Pero ang tanong mga kapatid, nandun na po ba tayo sa relasyon natin kay Kristo na lubos na ipagkakatiwala natin ang lahat sa Kanya? Isa po ulit na question yan para sa ating mga kapatid. Tayo po ba ay nagiging tulad ni Shadrach, Meshach, Abednego na sa kahit anong kahirapan na kakaharapin natin, sasabihin natin na, my God will deliver us kahit sa ano ibibigay ng kaaway na pagsubok sa atin. So yun po ay isang bunga ng pagkakakilala natin kay Kristo. So for example na lang mga kapatid, kung tayo po ay nasa bangka at malakas po yung alon,
Pero kilala niyo po na magaling yung nagdadala ng bangka, mga kapatid. Tiwala ka po dahil kilala mo kung sino yung nagdadala. Matatakot po ba tayo, mga kapatid? Tayo po ba ay mag-aalinlangan na sumakay sa bangka na yun sa kabila ng kalakihan ng alon? Hindi po. Dahil may tiwala tayo at kilala natin kung sino ang nagdadala ng bangka na yun. Ganun din po sa buhay natin, mga kapatid. Kung kilala natin gusto si Kristo, mga kapatid, hindi po tayo mawawala ng pag-asa. Hindi po tayo mawawala ng tiwala sa Kanya. Sa kahit anong kalaking alon niya, mga kapatid, when we know that Jesus is our God, wala po tayong pangamba sa lahat po na mangyayari sa ating buhay. So, may times po na mga hindi ko talaga mabigay during the Sabbath yung tithes and offerings mo. So, dyan po yung isang way ng isang kaaway na magbibigay siya ng isang problema para hugutin mo talaga yung tithes and offerings mo. So, ang sabi ko po talaga is no. Kailangan ko talaga na i-keep tong tithes and offerings na to even if ano pa pong mangyari, mga kapatid. So, may mga times po, mga kapatid, na talagang nagagamit ko yung tithes and offering. Kasi nga, nag-worry ako, mga kapatid, na Lord, wala na kasi talaga akong pagkain, Lord. What if hindi ka mag-provide? Saan ako kukuha? Wala man dito sila mama and papa. Saan? Wala akong mahihiyan, Lord, kaya hindi ko man din kilala. Pero yun pala, mga kapatid, ang ganong pangyayari, mga kapatid, isinahadlangan natin yung dapat na gagawin ng Panginoon na isang mirakulo sa buhay natin. Amen? Hindi po natin mararanasan kung gaano kabuti ng Panginoon once po na hindi tayo nagtiwala sa Kanya, mga kapatid. Kailangan po natin na ipagkatiwala lahat sa Kanya. Even if, Lord, kahit hindi mo kami answer yung prayer namin, kahit pag-uwi namin sa bahay, wala kami bigas, I will give this tithes and offering to you. Amen? So, ganun po, mga kapatid, yung hinahanap ng Panginoon na faith sa atin. Na even if, Panginoon, kahit anong mangyari, ibibigay ko ang lahat sa inyo, pati ang buhay ko. Ganun po ang nangyari kay Shadrach, Meshach, Abednego. Ang sabi nila, even if King, okay, hindi man i-answered yung prayer namin, hindi man kami iligtas ng Panginoon, I will not bow to your image. Grabe po talaga yung faith ng mga kapatid. Tayo po ay may mga kahinaan. Kahit sabihin po natin na tayo ay naging missionary, kahit sabihin po natin na tayo ay ministro, kahit sabihin po natin na tayo ay officers ng iglesia, ito, mga kapatid. Ngunit tayo ay may mga kahinaan. Ano po ang kailangan natin gawin, mga kapatid? Kailangan po natin kilalanin ang ating Panginoon para magkaroon po tayo ng lubusang pagpapasakop kay Kristo. So kapag yung relasyon po natin sa Diyos ay maayos, strong, at malapit tayo sa Panginoon, ano man pong pangyayari at pagsubok ang dumating sa ating mga buhay, mga kapatid, tayo ay mananatili sa Panginoon. Ang sabi po dito, huwag nating kalimutan na ang presensya ng Panginoon ay kasama natin sa iba't ibang hamon ng buhay, maging matatag nawa tayong lahat. According po kay Ellen White, but the Lord, sa story po ni Shadrach, Meshach, and Abednego, but the Lord did not forget His own. As His witnesses were cast into the furnace, the Savior revealed Himself to them in person, and together they walked in the midst of the fire. In the presence of the Lord of heat and cold, the flames lost their power to consume. Kung hindi po nila pinagtanggol, kung hindi po nanatili si Shadrach, Meshach, Abednego sa Panginoon, mga kapatid, hindi po nila naranasan ang ganito kalaking mirakulo sa kanilang buhay. Ganun din po sa atin. We must not forget na ang Panginoon ay laging nakaalala tayo. Mahal niya pa tayo higit sa kung ano ang masukat natin ng pagmamahal. Ang sabi pa po dito, ang Panginoon natin ay Panginoon ng lahat ng bagay, mga kapatid. So, tandaan po natin, kailangan po nating hawakan ang Panginoon sa lahat po ng sirkumstansa na dumating sa ating mga buhay. Ito po aking dalangin.